So yun na nga ano, dito tayo ngayon sa SM Lanang Premier kung saan kakain ho tayo sa Vikings. Like ano bang meron? Ano tayo dito? Bali magbo-buffet. Gusto ko ano, pakita ko sa inyo kung ano nga ba ang effect no sa maraming pupunta sa isang syudad sa Davao City. Ayun, agawan ng upuan. So yung mayroon kami pa-fountain dito. Anyway, so downside, no? Or hindi magandang dulot. Isa sa mga mga downsides kapag marami ang mga tao sa isang lugar. So, maliban sa pollution, no, na kinakaharap or pinoproblema ng isang lugar kagaya ng for example, Baguio City, yung air quality nila doon, yung kalidad ng hangin naapektuhan na sa sobrang dami ng mga turista, mga bisita nagsisiakyatan sa syudad nila. So dumami din ang basura. So isa daw yun sa challenges ng kailang syudad. Yan according sa sabi ni yun narinig ko yun sa sinabi ni Richard Gomez papunta kay Mayor Baguio City, Mayor Magalong, Benjamin Magalong. So dito sa Davao City, ang naman na rin dito, challenges naman na kinakaharap natin dulot ng pagdami ng turista. Yan ang napaka-traffic ng ating mga lansangan, ng ating mga daanan. And yun, traffic, congested, and ito rin sa mga pagkainan, laging puno. So isipin na lang natin Lunes na Lunes ngayon, Monday, Super Monday, like wala namang masyadong tao dapat sa mga gatong araw, di ba? Na may kita sa mga restaurants, pero grabe, punuan pa rin ang Vikings. Ulit kasi ako kanina tumawag for reservation, like alas 3 na yata, alas 2. Pero puno na, fully book. Alas 4 yata, pang ganun. Tapos cut off namin, fully book na, no? Puno na yung for reservation. So ang dito na lang natin ngayon ginawa is willing to wait na tayo dito. Pero okay na naman, alas 5 pa naman, medyo maaga pa. So baka nakaya tayo siguro waiting tayo ng 2 hours nang sa tayo makapasok na. Baka yung iba naman ay alis na early. Kakain lang, hindi sila tatambay. Tatambay sa loob, kuntuhan, pamilya. Hindi talaga nila uubusin yung oras. Anyway, so yun, Vikings, Davao City. Sa Mindanao, I don't know kung mayroon pa bang ibang Vikings maliban sa Davao City. I think meron na sa Cagayan de Oro City. Meron na silang Vikings. So, let me know in the comment box sa mga taga CDO. May Vikings na ba kayo sa inyong lugar? Sa inyong SM? Kasi pagkakaalam ko, Vikings na yata ang pinaka-luxury buffet sa Pilipinas. Tama ba? Vikings. Except sa mga mga hotels, no? Masarap talaga. Iba. Kung dito sa Davao, for example, Insular Waterfront, Insular Hotel, masarap yung kailang buffet. Sa Acacia, ganun din, masarap. At mas mahal sila kumpara sa Vikings. Kasi ang Vikings, nasa 1,100. Sa Acacia, 1,400. And ganun din sa Insular Waterfront. So ito yung Lanang District. Gawa na naman namin yung district na yan. Barangay Lanang lang naman talaga to. Pero syempre, Lanang District means siya, business district. Marami dito mga high-rise buildings, BPOs, no? Hindi man siya hindi man siya financial hub ng Davao City. Financial hub pa ang Lanang, hindi ko na sigurado. Basta ito lang, pakita ko na sa inyo ang itsura sa lugar. So, dated today is Monday, no? Dated Monday. Hindi ngayon, bali mag-alas 6 na ng hapon, 5:30. Ito yung dancing fountain. So, ayan na yung Davao Park District natin. So, patuloy ang kanyang pagtatrabaho, malapit na rin siyang matapos. So punuan, no? Except ito sa Red Shack, para kasi siyang hindi pang masa ang Red Shack. Masarap daw dyan, dito na-try ko na ba? Parang na-try ko na yan sa SM Ipulan, hindi na ako sigurado. Yan lang, bali ko na dito, tutor ko na kayo sa SM Lanang Premier. Pero parang tinanggal na daw yata ang Premier dahil sa meron ng bagong malaking mall dito sa Davao City, and that's SM Ipulan. So kahit nga reservation, puno na rin. I mean, fully book na sila.
Tapos yung reservation puno na din. So yung waiting, di pa sila tawag. Siyempre, iwanan muna natin itong Vikings at itong taas. Kasi yung showcasing tayo ng SM Lanang premiere vlog featuring Vikings. Hindi, ano lang, SM Lanang premiere lang tayo. So mga taga Davao, kumusta kayo dyan? Kailan ba ang huling punta nyo dito sa SM Lanang? Kasi ako, huli kong punta dito parang December pa yata. Ay, December, March. Maaring March. Ito yung ano namin, SM Lanang Premiere. Magandang mall. Pero syempre pag malibot mo yung buong Pilipinas at makita mo lahat ng mga SM, masasabi mong hindi isa lang sa mga magandang mall ang isa lang sa mga magandang SM branch itong SM Lanang. Pero pag usaping pinakamaganda, so I think top 10. I'm not sure kung may placement ba si SM Lanang. So dito sa ating nilalakaran ay ang second floor. So saan matatagpuan yung mga BP, IBEX, IBEX cinema. Kasi ito tambayan, no? Pwede kayo dito uupo, pahangin, relax. Ang view para dito sa SM Lanang sa gabit araw, no? Parehas maganda. I mean, magkaibang ganda ang may offer nila, pero meron kayong makikitang maganda, no? Gaya nito, pag gabi meron silang tawag dyan. Tapos ito naman may pa fountain dancing fountain. Tapos yung mga ito hindi pa siya lumiliwanag, no? Kasi hindi pa nga siya tapos. So maganda ang view pag gabi. May mapailaw-ilaw. Tapos kapag ka-araw naman, syempre makikita mo itong mga gusali sa paligid. Tapos may mga kakahuyan. Maganda yung hangin. Basta okay yung atmosphere dito sa area ng SM Lanang. Food hall din dito sa second floor. So maganda ang lugar na to, pasyalan ng mga pamilya, no? Bali yung may mga batang maliliit, pwede dito dalhin at tiyak na mag-i-enjoy sila sa dancing fountain show. Araw-araw ho yan, gabi-gabi pala. So, welcome to SM Davao Lanang. Okay, baba tayo. Bingo Plus. Sa dulo nito, sa likodan natin, siyempre parang sa may south part, no? So sa may north wing, di ba? Sa north wing nitong SM, doon sa may labas ng fountain area, merong mga nagtitinda ng durian. So kung pupunta kayo yun dito, season na ng durian, I think, tell sure ha. So maaring season na siya ngayon ng durian. Kasi marami na tayong mga nakikitang naka-display compared nung Kadayawan ng Davao or Kadayawan, August 17. So malapit na magkatapos yung buwan ng August. And yun na nga, bali season. As far as I know, diba? Ang talaga, ang pinakamaraming durian ay buwan ng Setyembre, October. Bata pa ako niyan, no? Hindi ko makalimutan. Kapanganakan, no? ng aking nanay. Siya? September. So yun talaga yung pinaka-time na nagkutil. Alam niyo yung kutil? Yung mix ba? Durian, ice cream, Milo, itlog, durian, yun. Basta mini-mix, tsaka tuba, ayun. Mixture. So kinutil ang tawag doon. Nabawal yung inumin sa mga may high blood. Yak at stroke ang aabutin nyo nun. So pinansahog lang yung durian sa kinutil. Kasi sobrang abundant. 5 piso na yata ang kilo dati, 10. Puyat ngayon, mahal na. Pinakamura, 40 pesos, 30. Ganun pa rin, mura pa rin pala, no? Although this year di ko alam kung ganun pa rin ba siya ka-affordable. Kasi nga,
mataas ang demand. No? Marami ng mga Pilipino na kumakain ng durian. Dati kasi, ang kumakain ng durian, mga taga Davao, Mindanao lang. Yung mga taga Visayas and Luzon, super hate nila. Ayaw nila sa durian kasi nga, amoy ano daw, amoy A1. Hindi na maintindihan yung lasa. At saka yung amoy, yung lasa masarap. Pero yung amoy lang. So ngayon, marami nang kumakain ng durian, kaya may mga kaagaw na tayo, may kahati na. May kakompetensya na tayo mga Davawin nyo sa pagkonsumo ng durian. So ganun yun, pagtataas yung demand, magkakaroon ng price increase. So ito yun, Durian Festival. So bago natin tapusin yung video, ay tatanungin muna natin kung magkano ang kilo. At kailan sila matapos dyan or kailan sila aalis sa kailang Durian Festival. Ganda no, SM Lanang Premier. Okay. Tapos yung ano natin, pang thumbnail. Lapitan na natin at tanungin kung magkano ang presyo. Native na variety, 180 pesos. Ang puyat, 250. O, dollar price pa rin. No? Presyong ginto pa rin tayo dito sa durian natin. Gawa nung ano nga siya. Hindi nga siya season. Walang solis, 250. Na dumating din sa punto na wala nang kakain dito kasi nga hindi pang arthritis na ang tanan. Tayo ma-arthritis na lahat-lahat, no? Kasi nga presyo ng lansones halos pamigay na lang. So ayun na yun, no? 250 ang presyo ng durian for puyat, 180 para sa native. Native yun po yung pinaka hindi siya pang world class o hindi siya pang export quality. From the word native, masarap yun, malaki nga lang buto.